Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Bakit mahirap makakuha ng PR kapag naka-Seikatsu Hogo? Maraming Pilipino sa Japan ang nagtatanong, matagal na ako sa Japan. Naka-Seikatsu Hogo ako ngayon. Maaari pa ba akong makakuha ng permanent residence? Ang sagot, hindi automatic na bawal. Pero, maaaring maging malaking hadlang ang Seikatsu Hogo sa PR application. Ano ba ang Seikatsu Hogo? Ang Seikatsu Hogo ay tulong ng Japanese government para sa mga taong hindi kayang tustusan ang minimum na pang-araw-araw na pamumuhay. Maaari itong makatulong sa living expenses, medical expenses, at iba pang kinakailangang suporta depende sa sitwasyon. Hindi ibig sabihin na masama ang isang taong tumatanggap nito. Maraming dahilan kung bakit nangangailangan ng Seikatsu Hogo. Halimbawa, pagkawala ng trabaho, katandaan, disability o iba pang mahirap na sitwasyon. Pero, bakit ito nagiging problema sa PR? Dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa permanent residence application, isa sa mga tinitingnan ay kung ang aplikante ay may stable at independent livelihood. Ibig sabihin, kailangang makita na kaya niyang mamuhay ng maayos at stable sa Japan nang hindi patuloy na umaasa sa public assistance. Kaya kung ang isang aplikante ay kasalukuyang umaasa sa Seikatsu Hogo, maaaring maging mahirap kumbinsihin ng immigration na natutupad niya ang requirement tungkol sa financial independence. Pero hindi ito nangangahulugan na automatic denied ang lahat ng naka-Seikatsu Hogo. Tinitingnan pa rin ang buong sitwasyon ng aplikante. Pero 10 years na ako sa Japan. Ito ang isang malaking misconception. Marami ang nagsasabi, kapag 10 years ka na sa Japan, automatic qualified ka na sa PR. Hindi po ganon. Ang 10 years ay bahagi lamang ng General Residence Requirement para sa maraming applicants. Mayroon pang ibang tinitignan, tulad ng stable livelihood, tax payment, pension at insurance obligation, good conduct, immigration history, family circumstances, at iba pang requirements. Kaya kahit 10, 15 o 20 years ka nang nakatira sa Japan, hindi pa rin automatic ang PR. Paano naman kung dati kang naka-Seikatsu Hogo pero hindi na ngayon? Mas maganda ang sitwasyon kung hindi na umaasa sa welfare assistance at mayroon ng stable employment o stable source of income. Pero hindi ibig sabihin na automatic approved na. Maaari pa rin tignan ang financial history, ang tax payments, pension, insurance at iba pang requirements. Kaya mas magandang magkaroon ng consistent at stable financial situation bago mag-apply. Paano kung naka-Seikatsu Hogo dahil sa sakit, edad o disability? Ito naman ang mahalagang exception na dapat maintindihan. Hindi lahat ng naka-Seikatsu Hogo ay dahil ayaw magtrabaho. May mga taong hindi talaga kaya magtrabaho ng normal dahil sa edad, disability, o ibang seryosong circumstances. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tingnan ang kabuuang kalagayan ng aplikante. Kaya hindi tama na sabihin agad, naka-Seikatsu Hogo ka, imposible ka nang mag-PR. Hindi ganoon kasimple. Paano kung Japanese ang asawa? May mga special considerations para sa ilang applicants na asawa o anak ng Japanese national, permanent resident o special permanent resident. Kaya mahalagang malaman muna kung anong residence status ng aplikante at ano ang family circumstances niya. Hindi pare-pareho ang examination ng lahat ng PR applicants. Huwag ding paghaluin ang Seikatsu Hogo at immigration status.
Ang Seikatsu Hogo ay isang welfare issue. Ang permanent residence naman ay isang immigration issue. Kaya hindi automatic na kapag tumanggap ka ng Seikatsu Hogo ay mawawala agad ang iyong visa. Pero maaari itong maging relevant kapag nag-apply ka ng PR dahil kasama sa examination ang financial independence at iba pang requirements. Ano ang dapat gawin kung pangarap mong mag-PR? Kung nakaseikatsuhogo ka ngayon pero gusto mong magkaroon ng permanent residence, huwag basta-basta tumigil sa welfare assistance para lamang makapag-apply. Mas mabuti, una, ayusin ang financial situation kung kaya. Ikalawa, kung kaya ng magtrabaho, magkaroon ng stable employment. Ikatlo, siguraduhin maayos ang tax, pension at insurance records. At ikaapat, iwasan ang immigration violations at iba pang legal problems. At higit sa lahat, alamin kung pasok ka talaga sa PR requirements bago mag-apply. Sa konklusyon, kung kayang may nagtatanong, nakaseikatsuhogo ako, wala na ba akong chance sa PR? Ang sagot ay, may possibility pero maaaring maging mas mahirap ang application. Hindi sapat na matagal ka na sa Japan. Hindi rin sapat na 10 years ka na roon. Tinitignan ang buong situation, financial stability, taxes, pension, insurance, conduct residence history, family circumstances, at iba pang requirements. At kung may special circumstances tulad ng Japanese spouse, disability, katandaan o iba pang humanitarian considerations, maaring iba ang maging pagsusuri sa iyong kaso. Kaya huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Ang bawat PR application ay may sariling circumstances at final decision ay nasa Japanese Immigration Authorities. Disclaimer lamang po, ang report na ito ay para sa general information lamang at hindi kapalit ng legal o immigration advice. Maaaring magkaiba ang resulta depende sa personal circumstances at residence status ng bawat aplikante. Para sa partikular na kaso, pinakamainam na kumonsulta sa Immigration Services Agency of Japan o Qualified Immigration Professional. Ang lahat ng impormasyong binahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuding i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.